Hi guys, what's up? Once again, my name is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng pera sa Lazada sa pamamagitan ng Fast Cash. At tuturuan ko rin po kayo kung paano i-activate ang Fast Cash dahil hindi po tayo makapag-apply ng loan kapag hindi natin na-activate ito. At ang isa pang kailangan natin i-activate guys ay ang ating Lazada wallet para makapag-cash out tayo at magamit natin ang Fast Cash. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito para masaksihan po natin kung ano po ang naging resulta sa aking application ngayon. At kung sakaling ma-reject ang aking application, ay ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga dahilan kung bakit i-reject ang ating application. Disclaimer lang po, ang videong ito ay hindi po sponsored ng Lazada guys ha, at hindi rin po ako expert sa mga online lending application system. Kaya kung may mga system error na po sa inyong application dito sa Lazada or sa Fast Cash, ay direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa mga customer service staff ng Lazada. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick muna yung subscribe button na nasa baba at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na mga tutorial video sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's begin. Ito, panoorin nyo. So, ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open natin ang ating Lazada account. And then, dito po tayo sa ating account. I-click lang natin itong account. Hindi pa pala ito applicable sa mga bagong account pa lang guys ha. Yung kakagawa pa lang po. And then, scroll up lang natin guys. At dito sa Fast Cash Credit guys, may nakalagay na up to 80,000 pesos. I-click lang natin itong activate. Instant loan up to 80,000 pesos. Instant withdrawal and payable up to 12 months. Why Lazada Fast Cash? No processing fees. Fast approval and withdrawal. And usable anywhere. So ngayon guys, bago natin i-click itong activate now, ay i-click muna natin itong may maliit na bilog to confirm that we understand and agree to the terms and conditions and privacy notices of Lazada. And then, click na natin itong activate now. At ilagay natin dito yung 6-digit code na sinend sa ating mobile number na inirehistro sa Lazada. At kapag wala po tayong na-receive na code, within 1 minute, ay i-click lang natin itong resend code. At pagkatapos nyan, i-click natin itong submit. Just 2 steps to activate your Lazada Fast Cash. So first guys ay magsi-selfie po tayo. I-click lang natin itong take a selfie. At ayan po guys, kailangan po ang ating mukha ay naka-fit dyan po sa bilog. At mag-auto capture po yan siya guys. At kapag blurred yung pagkakuha, pwede po kayong mag-selfie ulit. I-click itong take a selfie. At kapag okay na, didiretso na po yan. We've got your info. Last step, set up a pin. So ngayon guys, kagawa raw tayo ng pin. I-click lang natin itong set a pin. So ngayon guys, kagawa na po tayo ng 6-digit pin. Ilagay po natin dito. At pagkatapos niyan, i-retype po natin dito sa baba. And then, i-click po natin itong confirm PIN code. Successfully set PIN code. We are estimating now.
So, chinek na po nila ang ating application guys. Within 10 seconds daw ay ma-receive na natin ang resulta. Lazada Fast Cash application is under review. We got your application. Please check back in 24 hours. So within 24 hours para po natin malalaman ang result guys. So mga after 5 hours guys, ay chinek ko na po ang aking status sa aking application. At ito na po yung result guys. Your Lazada Fast Cash application is unsuccessful. Your application doesn't meet our requirements. Please try again on January 18, 2024. So rejected po ang aking application guys. So ayon sa aking pag-research guys, ito po ang mga dahilan kung bakit rejected ang ating application. Una, may mga data information daw po tayo nga i-submit guys na invalid, hindi kumpleto at hindi tumpak. Pangalawa, expired na daw yung valid ID na sinubmit natin. Pangatlo, hindi raw natin na-meet yung mga ni-required nilang conditions. Pang-apat, may overdue pa daw tayo or outstanding balance sa ating last pay letter. At pang-lima, may mga bad credit history daw po tayo sa ibang platforms. So kapag hindi raw successful ang ating application guys, kailangan raw nating i-settle yung mga dahilan na nabanggit ko. At saka na raw tayo mag-apply ulit. At kapag rejected raw ang ating application, ay after 30 days pa raw po tayong makapag-apply ulit. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye! God bless us all!